Sir, ito po yung laboratory tree ko na post seeder, user seeder at product seeder. Sa tatlong ito ay may pare-parehas silang function na kina-call out yung function ng factory. So sa post seeder, kung saan sa factory ay sa pagkakaintindi ko kanina, siya yung nag-generate ng random data or sa table na kung saan ang use ng seeder ay magpapopulate nito na hindi na kailangan isa-isa pa. At ganun naman sa user seeder na uniquely nag-create siya ng iba't ibang user name or email na nagpo-provide sa ating migration or sa ating database. Same with product seeder. We use the function of factory na kung saan nag-generate ng iba't ibang type of product na at the same time reasonable or logically realistically sa real life world. So kung i-apply po siya sa real life explanation or application sa works ng Laravel ay ang seeder ay mga seeder ay serve as taga-provide ng goods or data sa isang factory, kung saan ang factories naman sa isang database ay in real life world ay nagsiserve as supplier. So we already have supplier na nagbibigay ng products, so seeder will fill in or papopulate ng isang inventory or sa isang kunyari sa store. So parang same with supplier, tayo yung fill in ng ating inventory na kung saan pagkakaintindi ko sa nagsiserve as inventory ay yung ating migration na kung saan siya yung structure or pinaka main function ng ating database na doon na i-store. At sa isa pang na-search ko kanina, yung model naman nagsiserve as bridge na kung saan siya yung pinaka-crucial na role na ginagamit natin para mag-insert, mag-delete sa isang ating inventory or ating database. So, yan lamang po. Thank you.